ating gulong na ipapalit. Yan yung ating gulong na ipapalit. Sa mga Karusa user dyan. So, ang ating gulong ngayon ay hindi na siya kagaya ng stock. Ayan, 4.50-12. Leos. So guys, welcome back to my YouTube channel. So ito nga guys, this is Kuya Barbero TV na isa sa user ng ating Karusa 200i. Ang ating Karusa po ay 1 year na rin sa ngayon. At naibiyahe na natin ito ng Metro Manila, balikan from Bicol, Camarines Norte hanggang sa Quezon City. At nakailang ikot din tayo guys kasi dumaan po tayo sa Quezon, sa Luciana, tapos lumabas tayo ng Tanay, Antipolo, then baba ng Marikina, papunta ng Quezon City. So ganun kalayo yung biniyahe ng ating Karusa 200i. At syempre guys, gusto kong ibigay sa inyo yung pinaka-review ko sa kulang-kulang isang taon din ng ating Karusa 200i. Kasi yung iba nagtatanong, ano daw yung expectation ng isang Karusa user habang tumatagal yung Karusa. At syempre, may mga disappointment. So yun nga guys, balik tayo dun sa ating pag-uusapan sa ating Karusa 200i ng Russia, no? So yun nga, kanina binanggit natin yung disappointment. Yung disappointment na sinasabi natin guys is disappointment na hindi tayo nakakuha agad noon ng Karusa. Sana na nagamit natin ito sa ating pagra-rides at sa pag-alis kung saan-saan, ano? So yun nga, nakabiyahe tayo ng Metro Manila from Camarines Norte, bumiyahe tayo ng Manila, Quezon City, at nakabalik tayo na ayos pa naman yung ating Karusa. At ang nagastos lang natin, last year lang yon, is nasa kulang-kulang 1,000. So sabihin natin mga 850 yung gas natin, one way pa lang. Pero may tira pa yon. At yung pabalik din, ganun din, halos 850 yung nagastos pa rin natin. At meron pa rin yung tira na 2 bar. So ganun ka, para sa akin, ganun katipid sa long ride. Pag long ride guys, kapag long ride, yun yung observation ko sa Karusa, kapag long ride siya, matipid siya. Pero kapag short ride lang, example, mga city driving, or di kaya ay traffic, or malapit lang, so napapansin ko yung consumption ng gas ng sa atin is parang umaabot lamang sa 22, no? 22, 20 per liter, no? Yung tinatakbo niya, parang ganun lang yung consumption niya. Magastos kapag medyo short ride lang, ano? At yun nga, yung isa sa disappointment natin is hindi tayo kaagad nakakuha ng Karusa na sana noon pa natin kinuha, kasi sana nagamit na kaagad natin. Kumbaga, ito kasi si Karusa natin is gamit na gamit dito sa probinsya namin. Ang mga lugar kasi dito more on akyatan or hill. Kaya nagagamit namin siya. Ang sakay ko minsan is nasa 6, 7, tapos yung akyatin is tarik na tarik, parang papunta ka sa Tagaytay. So, napakalakas ni Karusa. Yun yung dinidisappoint natin na hindi tayo nakakuha noon. Sana, mas na-experience pa natin ng mas matagal. Kumbaga, mas matagal pa sana kaming nagsasama ni Karusa. Hindi lang isang taon. And then, yun nga guys, yung mga kukuha ng Karusa, isang advices ko lang, baka ma-disappoint kayo dun sa maliliit na problema na mapaharap sa inyo. So, ang napaharap sa ating problema sa Karusa, nung tayo ay nagsisimula pa lamang, ay yung fuse, no? Yung fuse ang pinaka naging problema natin dito kay Karusa 200i. So, anong nangyari kasi, 3 months pa lang nung Karusa natin, nagkaroon na ng pagluwag dun sa fuse sa battery. Parang lumuwag lang naman siya. Pero sa iba, ang nangyayari is pumuputok, sumasabog yung kanilang fuse. At normal din naman daw yun. At nabibili naman ng fuse. Meron nga akong fuse guys na nabili sa auto shop, no? Yung mga bumibili sa Shopee ng fuse at hindi kayo nakabili sa Shopee, halimbawa wala kayong extra fuse, pumunta kayo sa mga auto shop, makakabili kayo ng fuse ng 100 amperahe na fit din siya sa ating Karusa. At ginagamit din yon sa mga sasakyan. Meron akong nabili guys. Actually, reserve ko lang siya. Ginamit ko na rin siya nung mga nakaraan, sinubukan ko. At ayos naman yung fuse na yon. Siyempre guys, ang isa sa naobserbahan naman natin sa loob ng isang taon, ang nangyari doon sa ating gulong. Yun yung isa sa ikinalulungkot lang naman natin bilang Karusa user. Kasi isang taon pa lang, bumigay yung ating gulong. Pero hindi naman natin siyempre ina-expect na tatagal yung gulong na yon. Lalo na kung ito ay stock, Sa bagay, yung iba kasing stock, tumatagal naman talaga. Pero sa atin, nagtataka tayo is bakit hindi tumagal. So, pakita ko sa inyo guys, yung ating gulong, yung ating reserve na ginamit
para mapatakbo ulit natin kasi ginamit na natin yung reserve natin. Pakita ko sa inyo guys. So ito guys, oh, yung gulong ni Karusa ngayon, kung mapapansin nyo, sa loob ng isang taon, kulang-kulang isang taon. So ito na siya. Yan, oh, makikita nyo. Yan. So hindi naman siya ganun kapudpud pa sa harap. Kumbaga, kaya-kaya pa naman. Makapal-kapal pa naman siya guys. So, yan. Para malaman nyo lang kung ano yung possible na mangyari sa gulong sa loob lang ng isang taon. Ayan. So, pasilip ko sa inyo. Madumi lang yung ating Karusa kasi hindi masyadong umuulan dito sa Bicol. Ang nangyari, kapos tayo sa tubig. Nagkakanda ubusan ng tubig sa mga dam. And kaya ini-stack natin yung tubig natin sa bahay. Hindi ko nilalagay yung flatset niya o yung lagayan niya kasi kapag nilagay, may istakan sa ilalim ng tubig, maaaring mas kalawangin pa. So ito guys yung yung gulong natin. Ito yung stock niya. Ito yung stock niya. So makikita nyo guys, sa loob ng isang taon, medyo manipis na siya. Yan o. Nipis na siya. Tapos, ito yung reserve natin nung nakaraan. Actually, naputukan tayo guys. Bumiyahe kasi kami ng malayo from Camarines Norte papuntang Camsur na almost 120 kilometers. Ganun yung layo, 120 kilometers. Then balikan pa. Tapos, habang bumabiyahe kami, ayun, naputukan kami ng gulong. At itong reserve na ito yung ginamit ko. So, ito yung reserve natin guys. Pero ang kagandahan guys, isa sa pinaka nagustuhan ko sa Karusa, madali lang naman siyang bilhan talaga ng gulong. No? At ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nabili kong gulong. Yan. So ito yung ating Karusa 200i. Ayan, medyo makalat lang guys, no? Madumi lang. Meron tayo sticker ni Kalinga Prab, ang charity vlogger. Ayan, ang ating Karusa. Hindi pa tayo nagmo-modify kasi naghihintay pa tayo ng mas malaki-laking budget. Mas maganda kasing galawin yung ating Karusa. Example, maglalagay tayo ng ano natin sa taas, no? Ng stainless para maging patungan ng mga gamit. Kaya iniipon din natin guys para isang ayusan lang, isang pagandahan lang. Ayan. So wala pa naman tayong binabago. Stock lang tayo guys. Hindi ako na tawag dito, naglalagay ng kung ano-ano. Ako ay mas pinipili ko yung simple yung ating Karusa. Ayan guys. So isang taon, hindi naman siya talaga rugadong-rugado. Meron na tayong 10,000 odometer, 10,000 mileage na po ito. At ito syempre guys yung ating gulong na ipapalit. Yan yung ating gulong na ipapalit. Sa mga Karusa user dyan. So, ang ating gulong ngayon ay hindi na siya kagaya ng stock. Ayan, 4.50-12. Leo Ranger ito guys. Ano itong gulong na ipapalit natin. Mas makapal ito kesa dyan sa ating stock. Parang kasing kapal na nga ito guys ng ilang mga ng ilang mga maliliit na mga sasakyan. No? Halos ang kapal niya na guys. Ayan no. Leo Ranger yung brand na yan guys. Actually tatlo yan guys. Tatlo yan mga Karusa user natin yung gulong na binili natin para ipalit. Pero hindi ko muna gagalawin yung harap kasi ang gusto ko is mababa yung harap, mataas yung likuran ng kaunti. 4.50-12. Yung ano kasi natin, yung stock kasi natin is 400-12. Kita niyo yan. 400-12 yan guys. Kaya ang ipinalit natin is 450-12. At abangan nyo guys yung ating vlog kapag pinalitan na natin yung gulong. Kung ano yung experiences natin dito sa gulong na to. At syempre, kung ano yung magiging review natin sa gulong na Leo Ranger. Leo Ranger to guys. So, hintay-hintay nyo guys. Yung isa ay hindi ko pa tinatanggal sa plastic. Ayan. Tayo sa ating pinag-uusapan pa rin kanina. Yun nga, yung mga naging problema natin. At sa mga susunod, gagawa tayo ng rides natin kay Karusa. At syempre, nanonood din tayo kay Pigeon Fox. Ano? Hindi lang tayo makapag-upload ng mga nakaraan patungkol dun sa ating Karusa. Yung mga nagtatanong tungkol kay Kuya Barbero TV kung worth it ba yung Karusa, para sa akin is worth it po yung Karusa. Ano? At hindi naman tayo ipinahiya sa loob ng isang taon. Meron na tayong 10,000 mileage. Hindi naman tayo nagkaroon ng malalang problema na nasiraan tayo sa kalsada. Ang naging problema lang natin ay yung gulong at nung bago lang ay yung fuse na lumuwag lang. Sa iba naman pumuputok. Bumili na rin tayo ng fuse sa mga auto shop para magsilbi nating stock or pampalit kung sakaling magkaroon ng problema sa daan. At yun lang yung mga bibili nyo guys. Yung fuse ng Karusa kasi yun yung nagiging problema madalas ng Karusa. No? At sa loob ng isang taon guys, hindi naman tayo pinahiya. Biyahing Bicol to Manila, Manila to Bicol at kung saan-saan kami nakakarating dito sa party ng Bicol, mga 100 kilometers mahigit at hindi naman tayo pinahiya. So, yun lang guys. This is Kuya Barbero TV. Patuloy nyo po sanang suportahan yung ating pagbabiyahe sa Karusa.
At syempre gusto natin na pasalamatan lahat ng mga nagtatanong kay Kuya Barbero TV patungkol po sa karusa. At maraming salamat po dun sa mga nag-comment sa ating vlog patungkol sa karusa. Kaya abangan nyo na lang guys yung gulong na i-upload natin, kung ano yung review natin sa gulong na Leo Ranger. Ano? This is Kuya Barbero TV at syempre nagpapasalamat po ako at mag-iingat po kayo palagi guys and bye-bye!